Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pa ring usapin tungkol dito kay Pastor Quiboloy na yun nga po, nabali-balita na siya po ay nasa bansang China na. Mukhang tinakasan niya na yung Senate hearing ni Hontiveros, no? Mukhang mga supporters ni Duterte mahilig magsisitakas, no? Baka itong si Duterte pag sakasakaling yung ICC binigyan siya ng warrant of arrest baka takbo sa China. Pero sabi niya makikipagano daw siya bang 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 bang. Di po ba? So, dahil nga po dyan, dun sa parang press briefing ni Senator Hontiveros, parang sa isang kapihan, may nabanggit po siya doon na i-vlog nga po natin yan na yung subpoena na inisyo kay Kibo ay hindi pa po napipirmahan ng Senate leadership. Ayun po yung ibinulgar ni Hontiveros. So January 23 yan, kung na-forward na yan sa Senate leadership, so you have, sabihin mo 7 days, 1 week, bago matapos ang January. Tapos kailan lang nilabas ni Hontiveros? After yata nung Valentine's Day. So 3 weeks na tenga sa opisina ng Senate leadership. Sino yung Senate leadership? Di walang iba kundi si Senate President Mig Zubiri. At ang sabi nga nila, kaya nakatakas o lumipad papuntang China si Quiboloy dahil hindi napirmahan yung nire-request na subpoena. Yun po yung hinanakit ni Senator Hontiveros. Sabi naman ni Quiboloy, hindi siya a-attend dyan sa Senate hearing na yan. Kasi moro-moro yan. No? Parang nagki-clickbait lang si Hontiveros. She is fishing. No? Pero may mga witnesses At ang sabi pa nga nila, it is an American court. No? Kasi nga, may kaso nga siya dito at meron pa nga siyang wanted poster sa FBI. Di ba mga kababayan? Defiant si Quiboloy. No? Napakalakas pala ng power nito. Kasi appointed son of God Pero naniniwala ba kayo? No? Biruin nyo, isang leader ng isang simbahan, pero defiant sa gobyerno. Hindi marunong sumunod sa batas. So therefore, niloloko lang kayo niyan. Hindi niya talaga sinusunod ang aral ng Diyos. Di ba? Kumbaga, tingin natin, pinagkakakitaan niya lang ang simbahan. Pinagkakakitaan niya ang Diyos. No? Bulaang propeta. Manglilin lang. Ano yan? Hindi naman siya appointed son of God Baka appointed son of Satan. Alagad ni Baal. Magkasama sila nito, ni Prime Minister ni Baal. No? Akala mo ang tatapang. Nung panahon ni Duterte, ang tatapang, stop daw siya. O ngayon, siya ang na-stop. No? Yung SMNI niya, na-stop ng 30 days. Yung show nila ng gikan sa China, at saka yung laging kasama ng bayan nila, na-stop. Pero hindi po natin siya na-stop papuntang China. Ngayon po, no? After na nagngangaw-ngaw si Hontiveros dyan sa kapihan nila o sa hearing nila nung siniwalat niya na tinengga ang kanyang subpoena para kay Quiboloy. Nakakaawa naman si Hontiveros, Doon sa hearing, mag-isa niya lang na senador doon. Wala man lang ni isa na pumunta doon. Out of 24, isa niya lang. Ang dito kay Quiboloy, siya lang ang kumalaban. Ibig sabihin, siya ay walang nahihita kay Quiboloy. Siya ay walang nakuhang tulong kay Quiboloy. So therefore, kayang-kaya niyang gibain, kayang-kaya niyang harapin. Pero si Quiboloy, naturingang lalaki, wala palang bayag.
Sabi niya pa, dalhin na lang daw sa korte. Eh bakit naman yung mga ibang senador? Hearing ng hearing. O bakit si Hontiveros hindi pwede? 'Di ba? In aid of legislation. Sana naman kay Hontiveros, pangatawanan mo 'yan. After na matapos yung hearing mo, ituloy mo 'yan hanggang sa korte. Tulungan mo yung mga biktimang gumastos para maipaglaban ang kanilang karapatan, mabigyan sila ng hustisya. 'Di ba? Kasi magastos 'yan pag pupunta na sa korte o baka hanggang Senate hearing ka lang Hontiveros, iiwan mo din 'yan. Kailangan mag-prosper yan hanggang korte para itong si Quiboloy, kung nasaan man siyang mundo, no? Eh, malamang pinagtatawanan ka niyan. Sabi nila hanggang Senate ka lang naman eh. Wala yan, hindi magpro-prosper yan sa sa korte. Kung ako kayo Hontiveros, tapusin mo na yan and then forward it to the court para malaman ni Quiboloy na totoo yung ginagawa mo. Na totoo yung iyong adhikain na pangalagaan, bigyan ng katarungan itong mga na biktima di umano nitong son of God na hinayupak na ito. Pero mo, kung totoo man na tumakbo siya ng China, kita nyo ang affiliation nila, China kaagad, di ba? Makikita nyo yung mga leader nila na walang sinasabi against sa pangbabalahura ng China sa pangaagaw ng mga ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Nakita nyo na kung sino. Kaya ito, si Sara Tamilmil, yan din yan. Takbuhan yan sa China. Kasi nandun yung kanilang big boss di ba? Kaya nung kumalampag si Hontiveros about the subpoena, no? Kumbaga, kung hindi isang malaking tao ang ipapasubpoena nyo, ipapatawag ninyo sa hearing ninyo, ang bilis-bilis nyong pirmahan ng subpoena. Pero pagdating dito sa anak ni Baal, mukhang wala. Pipit bingi, bulag kayo. 'Di ba? At iniwanan nyo si Hontiveros. So therefore, takot pala kayo kay Quiboloy O baka naman, nakinabang kayo kay Quiboloy, balik utang. Napaghahalata ang mga mambabatas natin. Magaling lang, no? Pag mababang uri ng tao ang kanilang pinapatawag, no? Binabalaura sa Senado, no? Sinisigawan, pinakukulong. Pero pagdating sa mga katulad nitong anak ni Baal, wala pala kayo. Wala pala kayong bayag, daig pa kayo ni Hontiveros. No, ibig sabihin si Hontiveros hindi nakinabang dito. At the same time, yung hinihinging niyang sabpinang itinengga, ayun, nagising po yung Senate leadership. Sino yun? Si Zubiri. Di po ba, mga kababayan? Ano ang sabi dito sa politiko? Kasi na-call out na si Zubiri dito Siya ang Senate leader Sa opisina niya pala, natenga ang sabpinang hinihingi ni Hontiveros. Ayan Politico News. No? The other day, Mig Zubiri, vows na naman, promise, pinangako niya to sign subpoena order versus Quiboloy. Bakit it takes 3 weeks and it takes a kapihan, a media forum para pa magising ka, para kalampagin ka? Bakit yan 3 weeks tinetengga ninyo? Anong dahilan niya, mga kababayan? Tignan natin kung legit yung dahilan niya. Bakit hindi niya mapirmahan yan? And sinasabi nga nila, dahil nga dyan, it allow time for this anak ni Baal to flee out of the country. Pumunta dyan sa mga naghahari ang inchik sa West Philippine Sea, sa bansa nila. Eto. Tingnan natin kung legit, kung kayo maniniwala kayo sa dahilan o yung alibi ni Mig Zubiri. Senate President Juan Miguel Zubiri vowed to sign the subpoena order his colleague Senator Risa Hontiveros issued against controversial Pastor Apollo Quiboloy to compel the latter to appear in the Senate probe into his alleged sexual abuse. Tingnan ninyo, vowed talaga, nag-promise. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, mga followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos.
May God bless you all, no? Namuntik na nating makalimutan yun. Baka magtampo yung ating mga channel members, followers and subscribers, no? Biruin nyo, no? Siguro kung hindi pa mag-iingay si Hontiveros, hindi niya isa sa publiko yan, hahayaan lang ni Zubiri, no? Probably, merong kumukumpas kay Zubiri. Ang sabi nga nila, pareho kasing taga Mindanao yan eh. Ang sabi pa ng iba, malay nyo, nakinabang kay Kibuloy. Baka natulungan nung eleksyon, kaya, alam mo na, balik utang. No? Utang na loob o di kaya nagbabayad ng tulong ni Kibuloy. Yun lang po yung sabi-sabi. I'm not accusing Senate President Mig Zubiri. Yun po yung mga haka-haka ng ating mga kababayan. Pero tingnan natin kung ano ang kanyang legitimate na alibay. Zubiri made the promise on Friday, February 16, a day after Hontiveros held a press briefing to report that the Senate President has not yet approved for release the subpoena she issued during the previous January 23rd hearing. Zubiri said he was busy brokering peace in the world war between the Senate and the House of Representatives over the People's Initiative mode of charter change, which senators blame on Speaker Martin Romualdez. Quote, "The last few weeks have been marred with attacks against the Senate and our democratic institution due to the fake People's Initiative. The noise has only just settled down during the last few days." That was the last few weeks. Pero prior to the last week of January, di po ba? Doon pa lang, nung pinorward na sa yan eh. And you have, how many hours you work in a day? Sabihin mo lang eh, bigyan mo lang ng isang oras yan eh. Napansin mo, ito, what is this? A subpoena for Kibuloy. Sa aking opinion, he might probably seen it and read it, but he shelved it. So, ibig sabihin, nakita niya, nabasa niya, pero sinantabi niya. He waited for that moment nung si Hontiveros, no, nung February 15, nagpa-presscon at ibinunyag niya, nagpa-presscon o press briefing. O ngayon, sabi niya, ito alibay niya. Kasi daw, meron daw world war sa Senate and the House of Representatives. So buong linggo, 5 days o 3 days, how many days ba kayo nagtatrabaho dyan? Di po ba? So ibig sabihin, in the last few weeks, that's the one you are doing? Napakadali naman yan. Kausapin mo lang si Martin. Di ba? In a work day, one work day, not even will last for a whole day. It will last probably 1 or 2 hours and that's about it. Di ba? Kayo, naniniwala ba kayo sa binigay niyang dahilan? He was busy brokering. Why do you have to broker? Why do you have to broker? Is that your job as a Senate President? All you have to do is talk to the leadership of the House. That's what you did during the JPE meeting. Yung birthday party niya. Kaya maniniwala kayo? Ako po hindi ako naniniwala eh. No. That's an alibi. That's a bullshit. Di ba? Ito pa sabi niya, in the middle of our efforts to protect the institution, a lot of administrative work has piled up in my office, including paperworks. No, mali yan. Paperwork na nga, may S pa. Including paperwork that need my signature. Yan, paperworks. Correction lang, wala ng S. Yung paperwork na lang, ganon. Naniwala naman kayo dyan? So, ibig sabihin, for the last 3 weeks, you are brokering peace with your counterparts in the House? What the heck? Kung yung House ka nagtatrabaho, kayo ano tinatrabaho ninyo? Kayo nga ang nang-aaway, di ba? Lalong-lalo na itong si Senator Tambelina, si Princess Tambalina. Yun lang. My gosh. Come on. Di ba? Ito pa sabi niya, sa dulo, I have been told by my staff that the issuance of the subpoena for Pastor Kibuloy has been prepared and it's now ready for my signature. O kailan yung pinirepare ni Hontiveros? Huling-huli. Di ba? Kailan pinipare ni Hontiveros? Sabi ni Hontiveros, January 23rd. Naglabas ako ng subpoena.
Ibig sabihin, for signature. O tapos sasabihin ni Zubiri, sinabi ng staff ko na issuance of subpoena for Quiboloy has been. Tapos na. No? Past tense na. Has been prepared. Oh, and it's now ready for my signature. Pero anong ginawa mo? It took you 3 weeks and then Hontiveros have to do the press briefing? Di ba? Di ba, alibay niya, he is brokering, the word war. Tapos sabi niya pa dito, I am just in the Visayas at the moment for several engagement. Come on. It will just take you an hour. Just pansinin mo lang yun. Ibig ba sabihin, kailan lang tinawag sa'yo ng staff? O di, ibig sabihin, nagsisinungaling si Hontiveros. Sabi ni Hontiveros, it was prepared. Di ba? Yun ang pagkakaintindi ko kay Hontiveros eh. February 6, sabihin na natin, February 6 pala, mga kababayan, I stand corrected. February 6, sinubmit niya na. Sabihin, meron kang 8 days o 9 days saka siya nag-press briefing. Nandun lang sa opisina mo. So may pagkakamali ba? May pagkukulang yung mga staff mo sa opisina mo? Pass the buck? Di ba? Tapos ang sabi niya, brokering the word war. Nasa Visayas siya for several engagement. Antindi. Ngayon, sa Lunes, maghihiring na ulit si Hontiveros pero walang sabpina. Yung isa sabpina mo, saan na nagpunta? Sa China. Defiant yun eh. Dahil napakalaking tao daw eh. Biruin nyo, no? Grabe. Sabi nila dapat may separation ng church at government. Pero itong si Quiboloy mahilig makialam sa gobyerno. Ngayon, napakalaking tao niya na. Very invincible na siya. Very powerful na siya. Ano na siya? The untouchables. Di ba? Ganun eh. Pag untouchables, malalaking tao, ay wag. Masisira ang ating political career. Babalikan tayo yan. Ito na lang. Yun na lang mga butaw na pulis. Ganito na lang yung mga maliliit lang na barangay tanod ang kaya natin. Di ba? Pag ibang tao, ang bilis eh. No? Kayo mga kababayan, naniniwala kayo sa alibay ni Mig Zubiri? Nagbo-broker daw siya ng word war? Word, yung salitaan between the Senate and the HOR. Tapos ngayon, nasa Bisaya daw siya. You are just buying time. You are just making an alibi which is a bullshit. Diba? Ngayon, sino nang isasampina mo? Wala na daw sa Pilipinas itong si anak ni Baal. Diba, mga kababayan? Nawala na eh. Ngayon, meron pa po na si Hontiveros. Nagsalita pa si Hontiveros during that press briefing, nung February 15. Meron po siyang babala sa mga followers ni Quiboloy. Kasi alam nyo na, kailangan itong mga kulto ni Quiboloy protektahan nila yung anak ni Baal. Sabi diyan sa Inquirer, Hontiveros warns Quiboloy's followers, don't deceive Senate. Talagang si Hontiveros lang ang kumakalaban talaga. Wala yung si Wonderful Tonight. Wala si Mr. Clean. Wala yung kakampi niyang minority leader. Yung Cayetano, hindi naman yan. Maka Duterte yun, yung lalaki. Sinong kakampi ni Hontiveros? Mag-isa lang siya. Kawawa namang nilalang itong senator na ito. So, ibig sabihin, ayaw dinggin ng mga senator itong mga witnesses kasi sinasabi nila, it is just an American court. Diba? Saan ba ginaganap ang hearing? Sa US o sa Pilipinas? Sino ang mga witnesses? Mga Amerikano o Pilipino? So, ibig sabihin, wala kayong pakialam pag yung kailangang yung nalilitis ay kakampi nyo. Pag ang nalilitis ay binigyan kayo ng malaking tulong at nakinabang kayo. So therefore, you are not really serving the Filipino people. You are not serving your country. Ang mandato nyo dapat ay maging fair kayo. Whether malaking tao yan, whether maliit na tao yan, you have to be fair. Pero kayo ng mga senador o ilang mambabatas, hindi kayo fair. Ang kaya nyo lang buskahin,
ang kaya nyo lang banggain ay yung mga mabababang uri ng mamamayan. Pero pagkatulad na ng mga ito, si Prime Minister ni Baal, anak ni Baal, at kung sino pa na may mga malalaking pwesto sa pamalaan, hindi nyo kaya. Kasi duwag kayo. Mga selfish kayo. No? It's all about you. Tingnan nyo yung mga hinihiring ninyo. Di ba? Mga pulis. Mataas ang ranggo nyo sa pulis Di ba? Kayang-kaya nyo silang buskahin. Kayang-kaya nyo silang pagbantaan. Ikukulong namin kayo. Ikukontempt namin kayo. Pero bakit ito? Hindi nyo mapatawag ito. Ha? Nakinabang ba kayo? O si Hontiveros, tanungin natin, ikaw ba Hontiveros, nakinabang ka kay Quiboloy? Malamang hindi kasi kinakalaban mo Diba? Tanungin natin yung the rest of the 23 senators. Magkakaalaman tayo. Sino ang nakinabang kay Quiboloy na anak ni Baal? Kakaawa naman itong si Hontiveros. Even though to na to ng Makabayan Block, pero nakakaawa. Mag-isa lang mga kababayan. Pero pag hindi mataas na tao, makita mo kung sino-sinong umuupo doon sa sa hearing. Tulad ng hearing ni Bato, 'di ba? Daming senador diyan. Hearing ni Estrada, may mga senador diyan. Hearing ni Amy, may mga senador diyan, nakasama siya. Pero pagdating kay Hontiveros, he is all alone on that battle. Kawawa na. Hindi man lang makakita ng suporta sa ibang mga senador. Alam nyo na, 'di ba? Either duwag o nakinabang ang mga kupal. Ayan Ulitin natin tong sa Inquirer. Hontiveros warns Quiboloy's followers, don't deceive Senate. Eto, mga kababayan, basahin natin dito. Inakapihan sa Senado forum on Thursday, the opposition senator revealed that some Kingdom of Jesus Christ members appeared to have been ordered to contact her office and pretend to testify about their leader's abuses. Pero ang totoong pakay pala ay pagmukhaing walang kwenta ang hearing sa Senado. Ang kapal, di ba? Iyan ba ang utos ni Quiboloy? Iyan ba ang gawain ng anak ng Diyos? Ako na po ang sasagot dyan. Wala pong kinalaman dyan ang poong may kapal. Wala pong kinalaman dyan ang totoong anak ng Diyos na si Jesucristo. Tanging si Quiboloy lang na anak ni Baal yan. Ito pa sabi niya, huwag ninyong linlangin ang institusyon ng Senado. Hindi nyo kami basta-basta maluloko. Correct. Di ba? Ang tapang ni Hontiveros, no? Sanay naman to kasi di ba? Makibaka yan. Pero dito po, in spirit of fairness, in spirit of transparency, in spirit of justice to the victims, to the true victims of this alleged sexual abuse o exploitation of this son of Baal, kailangan malaman ng taong bayan. Ngayon, sabi ko nga kanina kay Hontiveros, kung totoo man yan, na talagang gusto mong ituloy ang pag-iimbestiga at mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng Kingdom of Jesus Christ ni Quiboloy, ituloy mo hanggang korte yan. Suportahan mo ang mga biktima kung totoo man po. Pero kung hindi napapatunayan to, itong sinong kahiya-hiya, di si Hontiveros. Di ba? Tuloy mo yan. Go all the way. Do not leave them hanging. Do not leave them alone because ang sabi mo nga, di ba, natitreat na sila, may threat na sa buhay nila. No? Huwag nyo silang iwan. Give them protection. No? Baka mamaya hanggang lang tayo, grandstanding lang. Di po ba, mga kababayan? Eto naman. Isa pa ring senadora, yung favorite nyong senador, it's all about her, mga kababayan. No? Yung may lahi ni Pinocchio, siya lang po siya lang. Among the Marcoses, siya lang yung may lahi ng Pinocchio. Kasi yung pangalan niya no? Yung tinatawag siyang I, me. Hindi yun nakuha yung pangalan niyang I, me. I is for I, ako. Me is another ako. And E is egotistical, maigo. Pinagsama yan. I, me. It's all about her. Nothing but her. Sa akin ang focus kasi ako ay kulang sa pansin. Sa akin ang tingin dahil ako ay ako.
Ako lamang, parang yung movie ni Jim Carrey. Di ba? I, me, and myself. O, tinan mo, I, me. With E. Ano yun? Egotistical. It's all about her. No? Pero mamaya na yung kanyang mga salita dun sa Tan-Ok Festival dyan po sa Ilocos. O. Dito, sasama natin si I, me, na it's all about her, na selfish biatch, a narcissistic, egotistical senator with the last name Marcos. Kung baga sabi nga nila, kababaing. Kababaing kang bii. Sa mga Pangasinesi, kababaing kang bii. Sa Tagalog, nakakahiya kang babae. Kababaing kang Marcos. Ayan, nakakahiya kang Marcos. Bakit? Because of you, I, me, nasisira ang pangalang Marcos at nakakahiya sa mga loyalistang dumedepensa sa Marcos. Nakakahiya sa mga Marcos supporter na dumedepensa hanggang ngayon sa Marcos. Dahil itong Marcos na ito ay kababaing. Nakakahiya. Ano naman ang role niya dyan kay Hontiveros? No, mga kababayan, hindi po to yung sa Tan-Ok ha. Bakit? Kasi yan o, Inquirer again. Nakita ko po. Amy Marcos, box, Senate subpoena versus Quiboloy. Ibig sabihin, hindi niya sinusuportahan yung subpoena na hinihingi ni Hontiveros na mapirmahan ng Senate leadership. So therefore, sinabi ko sa inyo kanina, mag-isa lang si Hontiveros na kayang labanan itong mga to na high and almighty. They are beyond cloud 9. They are now in cloud 69. Pinagtatawanan si Hontiveros kasi alam nila na walang kakampi si Hontiveros sa Senado. Tingnan nyo si Jaime Marcos. Di ba? Sana hindi ka na lang nagsalita. Nagsalita ka pa napaghahalata ka talaga na ang kinakahampihan mo ay puro mga criminal. Criminals. Di ba? Yung ibig sabihin ng box, meaning, hindi siya uma-agree. Tinatalikuran niya. She disagree. Ayun. Senator Amy Marcos has thumbs down the plan of some of her Senate colleagues to issue a subpoena order against religious leader and alleged sex offender Apollo Quiboloy. Eto na naman siya ha. Tignan nyo to. Ito yung isa sa mga famous line nila ni Sara Tamilmil. Ulitin ko sa inyo ha. Itong dalawang ito, ito daw yung tatakbong si Tamilmil, presidente. Ito namang si kababaing nabii, si Amy Marcos, si Amy. Di ba? Ay magiging presidente daw ni Tamilmil, si TNT, TNT. Tamilmil and Tambalina together, dagdagan nyo ng another T. The treatise. Tamilmil, Tambalina, Tanga. Or, Tamilmil, Tambalina, Taes. Sila daw magtatandem sa 2028. Ay, good luck Philippines. Ala na. Goodbye West Philippine Sea. Sayonara, sasabihin ng mga inchik. Yes! Tagumpay tayo. Tagumpay ang ating Manchurian candidate. Hindi sayang ang ating bilyones na dolyar na ginastos sa pagsira sa bansang Pilipinas. Nagwagi tayo. Nagwagi yung mga angkan natin. Biruin nyo, no? Ang layo pa ng 2028. Presidente pa ang Pangulong Bongbong Marcos pero binabalahura na ng mga kampo ng mga ito. Si TNTT, itong Tamilmil, Tambalinang, Tae na dalawa na ito. Di ba? O ano ang mga nila? Ano ang mga famous line nila? Kung si Tamilmil, no comment. Ito namang si Tambalinang selfish, Di ba doon sa kanyang akap, sabi niya, yung nalaman namin, nagulat kami. Nagulat.
O, eto na naman. Kuha nyo? Nagulat nga ako. Bakit gulat na gulat kayo? Lalo ka na. I, me. Tambalinang selfish. Ha? Nagulat ka na naman? Bakit ka laging gulat? Magugulatin ka ba? Dapat magpatawas ka na. Hindi yung tawas na nilalagay dito, Magpaalbularyo ka. Baka namamaligno ka ni Kiboloy. O di kaya yung Prime Minister ni Baal. Ano bang mataas ang hierarchy? Prime Minister o anak ni Baal? I think anak ni Baal. Di ba? Tingnan nyo basahin natin. Nagulat ako. Ako nga, may mga member na... Eto, basahin natin yung buong sinabi niya. Nagulat nga ako. May mga member nga ng Senado, may mga senador na nagpupumiglas na kailangan na isampina na si pastor. Para sa akin, hindi dapat. So, paano na? Paano madidinig yung posisyon ni pastor? Nyo, pastor ni Baal. O pastor ni Baal na lang. Kawawa naman yung mga biktima, the alleged victim of the crimes of your pastor Kiboloy. Paano? So, ibig sabihin, hahayaan na lang yan? Kasi hindi nyo kaya You have no guts. You have no political will. Sino ba si Kiboloy? Sino si Kiboloy? Isang pastor ng simbahan niya. Di ba? Ano ang power ni Kiboloy over you guys sa mga senador? Di ba? Shock siya, gulat siya. Di po ba? Tama ba yan? Ito pa sabi niya, parang masyado namang patong-patong to. Mahihilo na tayo. Ako naman ang nagulat. Dapat isa-isahin para maliwanagan tayo sa lahat ng issue. Are you out of this word? I, me. Kita nyo? She have really flair for dramatics. You stop your freaking drama, no? Miss Senator, you are a shame to a Marcos last name because your name itself is shameful. I, me. It's all about me. I, me, with an E, means selfish, means egotistical, means narcissistic, and the last one is gulat na gulat. Parang hindi niya alam ang nangyayari sa kapaligiran niya, kaya siya gulat na gulat. Diba? Inaayawan niya. Ibig sabihin, pinoprotektahan mo si Kiboloy na ngayon nakalipad na. Sabi nila, base sa Marites, papuntang China. Tumakas. So bakit ayaw mo? Ayaw mong dinggin ang panig niya? Ayaw mong makaharap niya ang mga alleged victim ng crimes daw ng simbahan niya? O ng sarili niya? So therefore, you are depriving these alleged victims of justice. Selective kayo. You are not para sa bayan. Di ba? Sabi mo Sabi mo. Kung para sa bayan, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kakilala. Kung para sa bayan. O sino bang nagko-comprise ng bayan? Di ba ang mamayang Pilipino? So therefore, yung mga witnesses ni Hontiveros ay mga Filipino citizen o yung mga biktima ni Kiboloy. Di ba? Sambayanan. Sila ang bumubuo ng sambayanan. Pero kayo selective. Kung ano lang yung gusto nyo. Kasi kayo ay high and almighty. Hindi kayo para sa bayan. Walang credibility ang Senado. Kasi ang gusto nyo lang gawin is for grandstanding. Di ba?
Wala nga kayong maipasapasang batas pa eh. Because you are only concerned for the image of yourself. Mga narcissistic kayo, selfish kayo. Lalong-lalo ka na, Amy Marcos. Pangalan mo pa lang, tipo talagang narcissist. O, kayo po mga kababayan, anong masasabi nyo dyan? Nakalampag lang si Zubiri ni Hontiveros na call out siya doon sa kapihan, no? Kaya sasabihin niya, pipirmahan niya. Pero yung mga alibay niya ba, naniniwala kayo? For me, on my opinion, that's a bullshit. My reaction, nagulat ako. At si Amy, tinathumbs down niya. Hindi niya inaayunan yung pagsasabi na kay Quiboloy. What's the reason? Ang dami daw issue. Sila ang may gawa ng issue eh. All you have to do is take it one at a time. Diba? Yung suspension ng kanilang show, yung suspension ng kanilang kumpanya, tapos na yon, lumalakad na. O bakit hindi nyo pagbigyan si Hontiveros? Because she is fighting to know the truth and nothing but the truth. Kasi ayaw nyong malaman ng katotohanan because you cannot handle the truth. Because if you know the truth, no, magigising kayo na baka yung taong pinoprotektahan ninyo ay hindi pala dapat protektahan. Di po ba? Tama, mali. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.